Well, mga kapupong, lumalabas sa iba't ibang ulat mula sa NDTV, Forbes at Tom's Hardware ang isang kwento na nagpapakita kung paano unti-unting nagbabago ang galaw ng global security dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng satellite systems. Sa mga oras na tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan, may mga ulat na nagsasabing gumamit umano ang Iran ng isang Chinese-operated satellite upang masubaybayan ang ilang lokasyon na may kaugnayan sa United States. Ang satellite na ito ay kayang kumuha ng high-resolution images na nagbibigay ng malinaw na detalye tungkol sa mga galaw at aktibidad sa lupa. Dahil dito nagkakaroon ng mas malalim na pagtingin ang sinumang may access sa ganitong uri ng datos. Sinabi sa ulat ng NDTV, mga kapupong na may kakayahan ng Iran na obserbahan ang ilang pasilidad sa rehiyon gamit ang nasabing teknolohiya. Ang satellite raw ay bahagi ng mas malawak na network na may koneksyon sa China, kung saan patuloy ang pagkuha at pagproseso ng impormasyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas organisado ang pagbuo ng mga plano batay sa real-time data. Samantala, ayon sa Tom's Hardware, may indikasyon na hindi sariling satellite ang ginamit, kundi access sa isang satellite na nasa orbit na. Kasama umano sa kasunduan ng suporta mula sa ground control facility sa China na siyang tumutulong sa operasyon at maintenance nito. Ibig sabihin, hindi lamang simpleng paggamit ang nagaganap, kundi isang tuloy-tuloy na sistema ng data gathering. Ang ganitong setup, mga kapopong, ay nagpapakita ng isang praktikal na diskarte. Sa halip na gumastos ng malaki para sa sariling satellite program, mas pinipili ng ilang bansa ang makipagtulungan upang agad makakuha ng advanced na kakayahan. Sa kasalukuyang panahon, mas nagiging bukas ang ganitong uri ng arrangement dahil sa pagdami ng mga bansang may kakayahan sa space technology. Pero mga kapupong, hindi ito kinumpirma ng China. Sa ulat ng Forbes, sinabi ng kanilang mga opisyal na ang kanilang space activities ay para sa mapayapang layunin at commercial use lamang. Iginiit nila na wala silang kinalaman sa anumang paggamit ng satellite para sa sensitibong obserbasyon. Ang ganitong pahayag ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang imahe bilang isang responsableng leader sa larangan ng teknolohiya. Sa kabila nito, sinabi ng ilang eksperto na mahirap ng paghiwalayin ang civilian at security use ng satellites sa ngayon. Maraming sistema ang tinatawag na dual use, kung saan pwedeng gamitin sa iba't ibang paraan depende sa sitwasyon. Ang simpleng imaging tool ay maaaring magsilbi sa urban planning, ngunit maaari ring gamitin sa mas masusing pagmamasid sa mga sensitibong lugar. Nadadawit din sa usapan ng Russia, mga kapupong, bagamat hindi malinaw ang eksaktong papel nito. May ilang eksperto ang naniniwala na maaaring may ibinibigay itong tulong sa aspeto ng teknolohiya o impormasyon. Dahil sa kanilang mahabang karanasan sa space industry, hindi may kakaila na may kakayahan silang magbigay ng ganitong suporta kung kinakailangan. Para sa Iran, ang pagkakaroon ng access sa ganitong klaseng teknolohiya ay isang malaking hakbang. Nagbibigay ito ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon sa kanilang paligid na mahalaga sa paggawa ng mga desisyon. Sa tulong ng real-time data, mas nagiging handa ang isang bansa sa pagharap sa iba't ibang hamon. Anyway, mga kapopong, makikita ang pagtaas ng paggamit ng satellites at iba pang surveillance tools sa Asia at sa gitnang silangan. Dahil dito, mas nagiging komplikado ang sitwasyon, lalo na't mas maraming impormasyon ang nagiging available sa iba't ibang panig. Para naman sa United States, ang ganitong development ay nagpapakita ng bagong hamon. Hindi na eksklusibo sa ilang bansa ang access sa advanced technology. Sa pagdami ng commercial satellite services, mas nagiging accessible ito kahit sa mga bansang wala pang sariling malawak na space program. Well, mga kapupong, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang mundo dahil sa teknolohiya. Ang mga ulat mula sa NDTV, Forbes, at to Tom's Hardware ay nagsisilbing paalala na ang space technology ay hindi na lamang para sa eksplorasyon, kundi isa ng mahalagang bahagi ng global na ugnayan. Well, mga kapupong, sa muling umiigting ang tensyon sa gitnang silangan, muling napunta sa sentro ng usapan ang mga desisyon ni Donald Trump. Ang mga pangyayaring sunod-sunod ay nagdulot ng panibagong kaba, hindi lang sa rehiyon, kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa usapin ng ekonomiya at energy. Nagsimula ang lahat matapos ang mahahabang pag-uusap sa Islamabad na umabot ng mahigit 20 oras. May ilang opisyal na nagpahayag ng pag-asa noong una, ngunit sa huli, hindi pa rin nagkasundo ang magkabilang panig. Kaagad pagkatapos nito,
inanunsyo ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng mahigpit na maritime restriction laban sa Iran, partikular sa paligid ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng global energy supply. Ang naturang plano mga kapupong ay agad na nagdulot ng pag-aalala. Kilala ang Strait of Hormuz bilang isa sa pinakamahalagang daanan ng oil at gas sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema rito, mabilis itong nararamdaman sa presyo ng bilihin at galaw ng merkado sa iba't ibang bansa. Hindi nagtagal, nakita ang epekto nito sa energy markets. Biglang tumaas ang presyo ng oil na umabot sa mahigit $100 bawat bariles. Para sa mga eksperto, malinaw itong senyales ng takot sa posibleng pagkaantala ng supply. Kapag nagpatuloy ito, maaaring tumaas ang gastos sa transportasyon, produksyon, at maging sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Ayon sa ilang eksperto mga kapupong, ang ginawa ng Estados Unidos ay isang planong paraan upang ma-pressure ang Iran na sumunod sa ilang hinihingi, lalo na sa usapin ng nuclear program. Ngunit may mga nagsasabi rin na delikado ang ganitong galaw. Sa halip na mapababa ang tensyon, maaari pa itong magdulot ng mas malalang sitwasyon na mahirap kontrolin. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Sa kanilang mga pahayag, malinaw nilang sinabi na hindi sila basta uurong. Ipinakita rin nila ang kanilang kakayahang makaapekto sa galaw ng Strait of Hormuz, bagay na lalong nagdagdag sa pangamba ng maraming bansa. Anyway, mga kapupong, ang sagupaan na ito ay may malalim ng epekto sa rehiyon. Maraming infrastruktura ang naapektuhan at ang normal na pamumuhay ng mga tao ay nagbago. Sa loob mismo ng Iran, iniulat ang iba't ibang hamon, kabilang ang pagkaantala ng serbisyo at pagbabago sa pamumuno. Sa mga kalapit na bansa, dama rin ang epekto. Nagkaroon ng pagbabago sa produksyon ng energy at naapektuhan ang mga shipping routes. Kahit ang mga alternatibong daanan ay hindi rin ligtas sa pressure na nagpapakita kung gaano kakonektado ang buong rehiyon. Hindi lang ito usapin ng gitnang silangan mga kapupong. Sa buong mundo, ramdam ang epekto nito sa ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ng oil at gas ay nagdulot ng dagdag na pressure sa inflation. Dahil dito, naging mas maingat ang mga central bank sa kanilang mga susunod na plano. Dito sa Asia, malaking usapin ito dahil maraming bansa ang umaasa sa energy imports mula sa rehiyong ito. Kapag nagkaroon ng tuloy-tuloy na problema sa supply, maaaring maapektuhan ang produksyon ng mga industriya. Sa Europe naman, nagsisimula ng maramdaman ang pagtaas ng gastos sa energy na nagpapabigat sa budget ng mga pamilya at negosyo. Well, pabago-bago rin ang galaw ng financial markets. Ang bawat pahayag at aksyon mula sa Washington ay may agarang epekto sa kumpiyansa ng mga investor. May mga sandaling tila humuhupa ang tensyon pero agad itong nasusundan ng panibagong pressure. Sa kabila ng lahat mga kapupong, may pag-asa pa rin ang ilan na may babalik ang pag-uusap sa maayos na paraan. Ang mga tao sa mundo ay patuloy na nananawagan ng mas maingat na kilos mula sa mga leader. Para sa kanila, mahalaga ang katatagan, lalo na sa isang rehiyon na may malaking papel sa global economy. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, malinaw na ang bawat desisyon ay may malawak na epekto. Hindi lamang ito tungkol sa dalawang bansa, kundi sa buong mundo na umaasa sa maayos na daloy ng energy at ekonomiya. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang lahat sa kung ano ang susunod na mangyayari.